So lahat, ano habang nagtatanong Barcenas family o representative ng Barcenas family, ay gumawa na rin kayong tanong sa outline. Okay? Oh, Sige. Okay, go. sir, please, ano po yung kailan po mag-uumpisa tong breaking the silence saka ano po yung magaganap during during that time po when the silence break. Hindi ko nakuha yung tanong mo eh. Kailan magsisimula ang? Yes po, yung pag-break po ng silence, saka kailan po, ano po yung kaganapan na mangyayari dyan kapag nag-break na yung silence na yan dun sa kalangitan po. So, ang revelation dyan, itong nakasulat sa revelation na araw at gabi. Holy, holy, holy. Day and night, oh. So, kailan nag-start yan? Nag-start yan, Job. Dati nang meron yan eh, kahit yung 144,000. Parang may choir. So, maingay ang langit sa papuri. Pero biglang tumahimik. So, okay. Pakita mo yung picture. Yan yung sinasabi ko. Okay, yan yung magandang picture na nagkakantahan sila. Araw at gabi yan. Tapos, binuksan ni Kristo yung the seventh seal. When he had opened the seventh seal, there was silence in heaven of an hour. So, Revelation 8:1 yan. No? Pakita mo, sister yan. So, binuksan. Yan na yan. Parang bukas na yan. Ano? Yan drawing. Iba yung opening. Okay. So, wala na ibang picture. So, tumigil. Yung pong papuri, tumigil. Maganda yung kantang Be Still and Know That I Am God. Para application sa atin yan. Half an hour lang, di mo mabigyan ng tutukan Diyos. Puro gawain bahay. Ibig sabihin, literal, sa turo ni Jackson. At sa literal muna tayo. Sa literal, tumahimik ang langit. Ano yung hidden revelation dyan? Anong hidden mystery? May mangyayaring di maganda. May nakakatakot na mangyayari. Nakasulat sa Bible yan. Yung may mangyayaring, sabi ng Bible, hindi pa nangyayari at hindi na mangyayari pa. One time event at nabubuhay tayo sa time na yan. So, sa'yo, sister yan, yung kay contender ni Jackson na pinag-usapan niya yan, pwedeng kung sarili mong notes na lang. Basta galing kay Jackson, no? Na EA1 mo kay Jackson. Na objective research mo kay Jackson. Ipalawalan kasi niya literal. So yung may mangyari, hindi ko nabasa kay Bert Jackson lahat yan, pero sa akin tong may mangyaring di maganda. Bukas tayo ng Bible o kahit sino sa inyo mag-share ng Bible Ang isang Bible verse, hati-hati tayo. Daniel 12:1. Another Bible verse, Matthew 24:22. May pangatlo pa Revelation 16. 18 yata. Meron pa sa Joel, hindi ko na may tanda kung saan. At meron pang isa na hindi ko na maalala. So pakibukas lang yung Daniel 12:1. Pakibukas yung Matthew 24:22. Daniel chapter 12 verse 1. Click yung naka-landscape sige. And at the time shall Michael stand up, the great prince which standeth for the children of thy people. And there shall be a time of trouble, such as never was since there was a nation, even is to that same time, and at the time thy people shall be delivered. Everyone that shall be found written in the book. Okay, sundan nyo to. There shall be a time of trouble. Ano yung parang kanta ni Wayne Watson? Such a time as this. Such as never was since there was a nation. Hindi pa nangyari. Buhat ang nagkaroon ng bansa. Pareho yan sa Matthew 24:22. Lipat naman. Ano yung Tagalog nito?
magkakaroon ng panahon ng kabagabagan na hindi nangyari kailanman mula na magkaroon ng bansa. Sa Matthew 10:4-22, hindi pa nangyari at hindi na mangyari pa. One-time event. 22. Akin to, no? Hindi ko to kay Jackson. Kaya, ihilingin ko yung objective report mo kay Jackson kung anong paliwanag niya sa half an hour silence. 22. Sapagkat kung magkagayoy, magkakaroon ng malaking kapighatian na gayoy hindi pa nangyari, buot ng pasimula sa libutan hanggang ngayon, at hindi na mangyari kailanman. Hindi pa nangyari, at hindi na mangyari. Sa Revelation 16:18, yun din yun. Pwede niyo buksan, pero ayoko na maghintay na matagal. Yan ang dahilan kaya tumahimik ang langit. Nakakahilakbot yung mangyari. Kung yung anghel nang hilakbot, tayo pa kaya? Brother Francis, yung Hindi pa Joel, nangyari yan, dapat yung manghilakbot na Joel, tayo para sa pamilya natin. Oo. Joel Joel. chapter 2, 1-2, ba yun? Check natin. Joel 2, salamat sa verse, no? Basahin din natin, Joel. Sige, Joel. Araw ng kadiliman, araw ng Hindi ko mga lang ulan maalala. at pagsasalimuot ng dilim gaya ng liwayway. Pero Hindi sa yata 1, yung binasa mo. tupan ninyo ang pakakat ng sayon. Magpatunog kayo ng hudyat ng aking banal na bundok. Manginig ang lahat na nananaan sa lupin sapagkat araw ng Panginoon ay dumarating sapagkat malapit na. Hindi ba yan? Nasa verse 2. Verse 2, So, sa 1, matakot kayo, no? Yan yung puso natin dapat matakot tayo. So, yung mga ayaw matakot, relax, di ba? Sa verse 2, day of darkness, gloominess. Kadiliman, day of kuliman. darkness of gloominess, in the day of clouds and thick darkness as the morning spread upon the mountains as a great, there hath not been ever the like, neither shall be any more after it, even to the years of many generations. Okay, yan ay nakakatakot na mangyari. Pero kung meron pa ibang verse, hanapin nyo na lang, no? Related yan. Anong related? Yung isang event na hindi pa nangyari, at pag nangyari, hindi na mangyari pa. So parang yan tinutukoy Joel 2:2. Pero kung meron pa ibang verse kayo makita, sa Joel, para maalala ko lang kung yan ba'y nabasa ko hindi. No? So, ito yung kunin yung leksyon sa half an hour silence. May literal nangyari sa langit yan. At nang hilakbot yung mga anghel sa mangyari. Ang turo pa ng ibang end time, may tumayo si Kristo mula sa mercy seat, lumipat sa judgment seat. So, judgment of God pala to 70 weeks, Oh. Nag-mercy seat muna siya sa church ages. Itong gap between 69th and 70th. O, pakita yung kay Jackson na na rolyo. Pag sa 69 to 70th, ipakita niyo yung rolyo na may naputol, napunit. Sabi ni Marjorie, kahoy. Kahoy na may putol sa dulo. May gap. So, pakita mo lang kay Jackson, Sister Yet. Yan. Isang application ko sa Ano ba yung verse silent 10? tuition. Ha? Yung verse Verse 10 ng Joel 2. O baka yun. Basahin mo pa. The earth shall quake before them, the heaven shall tremble, the sun and the moon shall be dark, and the stars shall withdraw their shining. Yan ba yan? Hindi. Mas meron pa in verse 2 na hindi pa nangyari at hindi na mangyari pa. Pero related yan. Kung ano ba yung mangyari, isa dun sa yung binabasa mo, no? In verse 1, blow the trumpet. Oh. Ito yung isang mensahe ng trumpet, Feast of the Trumpets. Mag-announce tayo, maglupasay tayo, mapighati tayo. No? Kulang, mas magaling pa umiyak yung mga oneness Pentecostal sa atin. Iyakin sila. Meron ding Trinitarian na ganun din.
Jesus is alive. Naka-attend kayo. Nangyari na rin sa Manalite yan. Pero, ang gusto ko sabihin, kailangan gawin natin to with revelation na kung nanghilakbot yung mga anghel at sabi ng Bible hindi pa nangyari at hindi na mangyari pa, nakakatakot yan. Hindi yan malaking sorpresa na apply din yan, no? Na maganda mangyari. Para sa earth dapat nagluluksa tayo. Hindi pa nangyari, nagluluksa na tayo. Nagluluksa na tayo sa nagtaong nagbubulag-bulagan. Eh, yung kapatiran ba, luluksa natin? Kung nagsarado. Pero kung nagbukas, akayin natin. Hindi pa yan nagsasarado. Ayaw pa wala tayong schedule mga akay. Tutulungan lang natin pag na-aksidente, nasunog ang bahay. Pero ito spiritual, magkaroon ka ng pahayag, ano mangyari doon sa mga nagbulag-bulagan. Hindi nyo pa wina-warningan anong dapat nilang gawin. Anong dapat nilang gawin para makatakas sa nakakatakot na mangyari. Kung pinapakita ng Bible yung mga nakakatakot na mangyari, o pakita mo ba stay yung mga nakakatakot na mangyari, eh, obligado natin pakita. Kaysa ayaw natin pag-usapan. Pinapahamak natin yung kapatiran na maging bulag. Kasi tayo ang binigyan ng Diyos ng obligasyon na mag-warning. Actually, hindi lang kapatiran eh. Kahit sa lahat ng tao eh. O yung 2B natin, utang na pala sa Diyos yan. Hindi yan parang bonus-bonus lang. Hindi yung 2B, yung letter B bonus. O, urgent yan. So, okay, balik tayo sa tanong. May literal nangyaring katahimikan sa langit. Yan yung pinapicture niya, no? At yung nakikita niyong gap dito, pag nakita niyo itong 70 weeks, may tanong si Barlito dito eh. Paano mo ikukonekta yung Ezekiel sa hukom? Ikukonekta mo rin yung 70 weeks sa hukom. Paano konektado yung 70 weeks sa hukom? Sinabi ni Kristo, patawarin nyo sila 70 times 7. E di binanggit ni Kristo yung 70 weeks. So, hindi yan tsamba, nabili lang ng ganun number. Kinokonekta niya yung 70 weeks sa hukom. Kaya, sabi dun, si Kristo lumipat, kung may picture ka niyan, from the mercy seat, lumipat into judgment seat. Pwede na siguro gamitin yung picture ni God, no? Si Kristo ay, wala yata picture na ganyan. So, pwede mo i-search lang from Christ transferring from the mercy seat to the judgment seat. Subukan mo i-Google, gamitin mo natin bukas yan. Yan ang turo ng basic end time. Level 1 meron yan. Ewan ko sa 2 and 3. Sa 4, wala nang literal eh. So, ang mercy seat, maluwag pa. Ang judgment seat, mahirap-hirap na. Eh, technically, rapture na yan eh. Naiwan ka na. So, ano apply ang half an hour silence? Ang unang apply, yung nakita ni Juan sa langit, na talagang tumahimik yung langit. Sa estimate ni John, 30 minutes o half an hour. Pero yung type and shadow, marami pa yan type. Okay? Siyempre, yung iba, yung solid lang kay Jackson, hindi na yan tatanggap na ibang paliwanag. Na may type yung half an hour silence. Okay? Ngayon, sa atin meron na eh. Be still and know that I am God. No? Kung paano nang hilakbot yung anghel, tayo maging anghel ng Diyos eh. Ngayon pa lang dapat anghel na tayo eh. So kung yung mga hindi nag-aanghel dyan, may utang kayo sa Diyos, no? Utang sa kapatid at utang sa ibang tao. Puro lang pasyal, puro lang kain sa labas. Dapat kayo, nag-witness na kayo online. So, tayo dapat anghel eh. Anghel ng Diyos eh. Kung nanghilakbot yung anghel sa langit dahil sa nakita nila, dapat din tayo manghilakbot. Dapat tayo takot na takot at warning na warning tayo sa kapatiran. Hindi yung bulag-bulag. Tapos, sosyalan lang.
No? Meron tayong trabaho. Kailangan, hindi tayo, kumbaga, parang social worker ka, no? May emergency, may nalulunod, may nagugutom, dala ng pagkain, may na-aksidente, natabunan ng lava, yung ambulansya, ganyan. Hindi naman masama yun, pero hanggang lupa lang yan. Eh, paano yung langit? O, taga-ampon tayo. O, wala pa sa atin nag-aampon ng ibang tao sa mensahe, ha? Ibang Christian, ibang end-time, tahimik tayo. Pagkaharap natin sila, takot tayo mag-share. Bahagyang bundot natin. Ibig sabihin, parang papasakop tayo sa kanila kung ano man turo nila dahil takot tayo mag-share. No? Nasanay tayo, pag attend natin ng church, kantahan lang eh. Hindi natin hinahabol yung panggabi na lumalim tayo o magtanong, yung break time, etc. Bahay-bahay, araw-araw sa bahay. O, wala kayong puwang magtanong, mag-EA, babad. O. Lahat Hello, yan brother, may para makafocus kayo sa word eh. O sige, tanong. tanong ko po yung sa sa outline, sa 75 days extra, nakaano po ba to dun sa ni Daniel yung 75 days interval? Patira namin na ay, bukas na sila kay Gan. Hindi naman kay Gan yung pinakita, nilagay nila dun eh. Sarado pa rin sila kay Gan. No? Inunit ka nung nasa Binondo eh. So ito, may 75 days dito. Oh, porque lang si Gan may gawa, ayaw nila gamitin. Di ba? Akala nung kapatid kasi hindi siya familiar. Kay Jackson yung kinopya nila, hindi kay Gan. Hindi naman ganyan kadetalye si Bar Jackson eh. So, sobra personalan bias na yan, no? Dahil kampi-kampi. Oh, yan yung Nicolaitan spirit sa end time, kampi-kampi. Dito ka, dyan ako. Okay, Jackson ka eh, kay Gan ako eh, kay ano ako eh. Although hindi ganyan si God. Tinuturuan niya magrespeto yung follower niya kay Jackson. Pero yung follower ni Jackson, sarado kay God. May kasamang muhi. Yan na si Amos, no? So kung nahawa ka ng ganyan, bata ka pa, na-possess ka pa ni Nicolai, kahit na may alam kang malalim na hawig, di ba? May mark of the beast ka. So itong 75 days extra, kung sino man merong ito yung siguro pinakamaganda, meron muna tayo na illustration. Na kay Daniel nga to. Paano mo nalaman kay Daniel? Tignan nyo sa ibaba, kung kaya may zoom, no, Sister Yen. 1,260 days yan, 3.5 years. Eh, may sinabi sa Daniel 12, 1,290 days. So, 1,290 minus 1,260. Zoom mo lang yung 1,260. Punta ka sa kaliwa. Yan ang extra 30 days. Hindi man niya sinabi 30 days, sinabi niya 1,290 eh. So, spoken word revelation, ima-minus by 1,290 sa 1,260. Doon mo makukuha yung 30 days. So, paano mo nakuha yung 45 days? Meron pang 1,335 sinabi ng Daniel 12. Mapalad yung makaabot sa 1,335. Ibig sabihin, millennium na yan eh. So, kung Brother hindi ka Francis, nakaabot sa 1,335, Brother Francis, yung judgment of nation, ito ba yung simula ng millennium o before? Bungad yan, bungad. Yan yung parang the bridge. Bungod o na kasi paghihiwalay ng kambing at tupa. Tama? Oo, oo. So, yung pagitan ng mga panahon na to, lahat ng pagitan ng panahon, pwede mo i-apply yung half an hour silence. So, kunwari, nagdadalawang isip ka pa bago ka tumanggap, yun ang half an hour silence. Yung tinatawag natin Passover, although yung Passover nila sa disyerto, 40 years, no? Pero merong gabi bago sila umalis ng Egypt, Passover din yun. So yung decision sumunod sa communion, no? Hindi.
So, lahat ng gap of time, diretsoin ko na habang nandito tayo. Itong 30 days, 45 days, itong 75 days, interval of time yan. Itong buong 70th week, interval of time yan. Yung pagbaba ni Kristo, of course, 30 days Armageddon yan. Gap in time yan. Mag-zoom out ka, Sister Yen. Pakita mo yung 70th week. Okay? Ay, hindi, kay Jackson na lang kaya. Balik mo yung kay Jackson. O, dito na muna tayo, nakigan tayo, nasa eternity tayo eh. Punta ka sa rapture niya. So meron dyan, umakyat yung na third phase of the first resurrection. No? Punta ka dun sa kaliwa. Actually, idadrag mo pa kanan yung picture. O yung kay Jackson na yung pinakita. Ayan, no? Sinabi ba niya half an hour silence? Maliit lang. Yung rapture season ni Brother Jackson, yan na, pwedeng i-apply na half an hour silence. Ano ba yung rapture season? Glorified body ka na, hindi ka pang umaakyat sa langit. Glorified body ka na, pero nandito ka pa sa lupa. So parang magkaiba yung rapture ng denomination, ewan ko sa ibang end time na. Sa rapture ng Bible. Hindi ko na sasabihin Jackson kundi Bible. Kasi sa Bible, in the twinkling of an eye, magbabagong katawan mo. Hanggang yan lang. Hindi in the twinkling of an eye, lumipad ka na. So meron ka pang panahon, katulad nung pagbuhay ni Kristo mula sa patay, nabuhay yung ibang patay, nag-reunion pa sila sa lupa. So sa rapture season, may reunion sa lupa. Magkikita-kita kayo, yung mga namatay na Christian, akala mo nakakita ka ng multo, pero hindi siya multo eh. Sabi ni Kristo, hawakan mo ko, meron akong lamat, butot laman, no? So, ganun din, pagdating na rapture season, pagkasama ka sa glorified, makakakita ka ng mga dating namatay. O, gusto niyo ba makasama ang pamilya niyo? Kaya dyan kayo dapat manghilakbot. May ginagawa na ba kayo para dyan? Wala lang, hanap buhay lang, ubos lang oras dyan. Kailangan, may bigay tayong oras dyan sa training. Kinumusta natin, inutusan natin yung babad oposisyon. Inutusan natin yung EA nila. So, yung EA, Emergency Amranda, yung puso natin katulad dapat ng anghel na takot. So, okay. Balik kay so yung pakita natin kay God na rapture season. So yung covenant of peace, prosperity, parang half an hour silence yan. Yan mga interval of time. Punta tayo sa kaliwa. Kaliwa pa. Itong buong tribulation period, pwede mong turing na gap of time yan. No? Dito na tayo sa rapture season. Punta kay kanan. Yung Trump po. President Trump. Nakita niyo yun, may umakyat rapture yan, no? In Seven Thunders, oops, nawala. Okay. Okay, nakita niyo, ito yung original application, Jackson, at least rapture season, i-apply niyo yan. Seven Thunders utter their voices. So, literal na tao sa lupa, mag-glorified body ka raw sa tulong ng tao. Pitong mensahero. Sa turo ni Jackson to O yan yung half an hour silence. And transition time. Kaya maraming ang type yan. Sa akin maraming type yan. Kung sa kay Jackson, wala nang type yan. Parang panglangit lang. Pinakamalapit niya siguro sabihin, rapture season. Pero between the Ministry of Barbanam tsaka rapture, yung time yan, ang tawag ni Howard, Omega Age. Yan naman yung Omega Age ni Howard. Yan din ang half an hour silence ni Howard. Ben Howard. Kung hindi nyo kilala si Ben Howard, search nyo na lang. No? Pakita na lang picture dito kung meron. Search ng iba. No? Para aware kayo dito sa end time, sino-sino yung mga karal. Kailangan din na kayo mangmang. At tuturuan nyo lahat ng kapatiran dapat. Si Ben Howard may turo, 1963 hanggang rapture, tapos na yung Laodicea. Ang Omega Age galing sa level 3 ang terminology niyan. Kaya tanungin ko lang yung iba rito. Nakakasalaw ang level 3.
Pero Magellan, narinig mo na yung Omega Age sa mga, sa grupo ni Rabino, grupo ni, Marcelino. Yung Omega Age, gumagamit ba sila ng term na yan? Okay, batak lang yan. Brother Magellan, hello, Wala, meron. pakilapit. Meron. Gumagamit sila, no? So, level 3 talaga yan. Tignan nyo lang yung tabulation ko, no? Tapos na yung Laodicea Age sa kanila. Kaya nyo ba i-share dito yung end time tabulation? Mapa yan sa end time. Kung kayo magiging beret, kayo magiging matured, kailan nyo gamitin yung tabulation yan para ma-compare nyo yung mga turo nila. So, between 1963, 63 pa nga yata iba eh, hanggang tinatawag na rapture, ang tawag ng level 3 dyan, bright age. At tinawag din nilang Omega Age. Kumukuha sila ng term, maring term din like Barnum, Bright Age, Omega Age. Pero hiniwalay na nila yan sa Laodicea Age. So, pakita lang tabulation. Yung iba, kahit share screen. Para lang maging aware kayo. Kung di ko babanggitin dito, never nyo titignan yan eh. So, tignan na natin ngayon. At magkaroon tayo ng hunger. Gusto natin makumpara yung mga aral sa end time, no? Objective yan ng mga different na teachings. Ayan, okay. Sana sa kaka-EA1 nyo, makarating kayo rito. Kasi ito ay, bakit hiwala yung 4? Okay. Ito ay mapa ng aral sa end time Pilipinas. Mas masalimot sa ibang bansa, kaya huwag na natin pag-usapan yan. Pero kung ano meron sa Pilipinas, magaling din sa ibang bansa yan. 1, 2, 3, 4. Iniwalay lang dito ni sino magiging dito. Zoom ka nga. Punta tayo sa end of Laodicea. Tingnan nyo yung sa taas, no? Zoom. Okay. Yan, end of Laodicea. Nakita nyo? Nasa kanan. Teka. Huwag mo na bumaba. Tingnan natin yung heading sa column para lang maging familiar kayo. Ayan, end of Laodicea. So, para marunong kayo gumamit. Hindi na hiniga. Pati yung lettering dito nakatayo. Okay. Ang end of Laodicea sa basic end time, level 1, level 2, sa rapture season. Okay? So, ibig sabihin, sa level 2, nasa Laodicea age pa tayo. May quote nga na mababasa na ang katapusan ng Laodicea ay pagbalik ni Kristo. Okay? Okay, dito naman tayo. Hindi WAD. So, baba tayo sa level 3. Nakita nyo, mahaba yan. Kasi 1 and 2 yan magkapareho eh. In 3 and 4, ito magkapareho. After the opening of the seals. Ikot-ikot mo lang yung cursor mo para alam nila yung binabasa ko. Level 3 and level 4. Labas ka na lang muna konti. After of the opening of the seals, in 1963, we are already in the Omega Age. So, the end of Laodicea, hindi rapture. The end of Laodicea is opening of the 7 seals. So, sa level 3, sa end time, minamataas nila yung husto yung opening of the seals na turo ni Barbanam. Pati na rin 7th yata para sa kanila bukas na. Tapos na yung Laodicea. Kami Omega. So, okay. Hindi ko naman topic yan. Hindi ko yan tatalakay. Pero, si Howard, hindi naman ganyan ang wording. Nakatulong si Howard kaya na level 3 si Pastor Villaconce. Si Howard, may ganyang unawa tapos na yung Laodicea. So, from that time, tinatawag ng Omega, yan sa kanila, okay, Bar Howard, yan yung half an hour silence. O, tanungin natin sarili natin, pwede ba yan tumama? Kung hindi lang tayo mali ang paliwanag sa timeline, okay lang yan. Kasi any interval of time is a half an hour silence.
application. Pag siyang application, parallel application. Hindi siya direct application. Yung direct application, nasa langit yan. Yung original na nangyari. Pero yung type niyan, maraming type. Kahit nga sa buhay natin may type eh. Buong church age. Pakita tayo buong church age, no? Balik tayo sa tinatawag kong toilet paper. Sa scroll o kaya tawag ni Marjorie kahoy. Okay, tama term. Ang term ni Jackson, prophetic yardstick. Yan lang yung term natin. Yan, prophetic yardstick. Nakita niyo yung gap between 69th and 70th? Yan ang interval of time. Diyan applicable din yung half an hour silence. Katulad din sa silent years between Malakay and Matthew. May interval of time. Tapos brinik ni John the Baptist yung silence. Sumigay siya. And there was a cry in the wilderness. Prepare ye the way of the Lord. Hindi parang kay Barbanam, parang kay sa two prophets. May sigaw to prepare. O yan, panghilakbot. Mauna tayo manghilakbot bago yung tao sa lupa. Bago pa yung anghel, bago manghilakbot. Una tayo manghilakbot by revelation. Okay, balik tayo sa tanungan kasi mahaba yung paliwanag ko. Sana na-describe ninyo. At okay lang kung naipaliwanag ko na yung buong gist ng outline. Kasi kung ang tanong nyo hindi related, di na yan mabalikan. Okay? Tuloy yung tanong. Yung init ng pamilya Barcenas, magtanong tuloy. O sige, Joanna. Yung tanong ko po is ano po yung nyo po, masasabi nyo po dun sa mga yung sa hindi daw po kasama yung bride sa pagbaba. Hindi ko pa narinig yan eh. Pero kung may nagtuturo ng ganyan, hindi siya sumusunod sa Bible. Ang Bible kasi kasama niya eh. Kasama nga sa army niya eh. Hindi lang sa Revelation 19 ha, mayroon pa sa Jude. Sabi sa Jude 10 ba yan? The Lord cometh with 10,000 of his saints. Kasi laksa-laksa may kasama na mga santo, mga banal. Anghel lang ba yan? Tao yan. Pag hindi yan ang bride, sino pa mas mahalaga kaysa sa bride? Kasama ni Kristo. So, sino yung nagturo? Sa labas ba yan? Sa ibang end time o sa kapatiran natin? Meron tayong special na kapatiran ni sariling saliksik. Hello. Mr. Joanna. Hello. Narinig. Malayo ka naman sa mic. Halos lahat malalayo sa mic. Lapit may. O nga, sa looban ng grupo natin, sa babas ng grupo natin, kailangan makapagtanong lahat, no? Ang anak na naturuan magtanong, o nautusan magtanong, parang tinuturuan niyo na susi, paano umakit sa rapture. Of course, hindi isang tanong lang. Puro tanong buong buhay niya. Kasi later, sa umpisa, syempre, para ka robot. Later, magkakaroon ka ng hunger. O, tingnan mo si Dalaga. Tingin ko, hindi na yan inutusan. Kumbaga, hunger na niya yan eh. Si Berna. So, balik niyo yung hunger na yan. At hindi lang sa oras na Sabado. Araw-araw may hunger. O, itubi niyo pa. Exciting yan. Maramdaman niyo yung Holy Spirit kikilos sa buhay niyo. By the word, Hindi yung kilos na miracle lang. Kundi kilos na nagre-reveal sa inyo by revelation. Yung kaluluwa nyo. Malayo pa yung unawain nyo pero humahabol kayo. Kasi selyado na kayo. Okay. Sige, tanong iba. Ito yung first step eh. Sige. Lahat sana damay si Uraika. Jen. Wala po siya dito. Sinasabi ko lang yung ano niya, yung damdamin dapat. Sige. Bakit po ba may literal in heaven dun sa opening of the seven seals? Natutunan ko lang kay Bar Jackson. Pero nababasa natin sa Bible yan. Revelation 8:1.
When he had opened the seventh seal, there was silence in heaven for a space of half an hour. So, mga nasa bahay, kung di na kayo nag-gate crash, ano lang kayo, pabukas nyo sa anak nyo. Pabukas nyo sa anak nyo, kahit hindi ko binapabasa rito, pabasa nyo sa anak nyo. Revelation 8:1. For the first time in your life, inutusan mo yung anak mo magbuklat. For the first time sa buhay ng anak nyo, binasa niya yung Revelation 8:1. Sige, utusan nyo na. Okay, tuloy ang tanong. Dapat pagkakataon nyo, ito lahat kayo makaranas magtanong. Ako po ulit. Sige, sige. Ano po? Ano po ba yung literal na break in the silence? Nagsimula ka na. Kunwari, nagdadalawang isip ka pa kung magiging bereyat ka o hindi. Nagdadalawang isip ka pa sa hukom. Di ba? Nagdadalawang isip ka pa kung magko-communion ka, Passover. Hindi pa ka pa nagbiyahe sa disyerto, nagde-decide ka pa lang. Yung break, nag-start ka na. So, nung sinigaw ni Kristo, time shall be no more. The break of silence. Start na ng last week of Daniel. Tapos na yung grace age. Ibig sabihin, yung makakasama sa rapture, tapos na. Sumigaw siya. He cried with a loud voice. Time shall be no more. As when a lion roareth. So, it's a transition from one age to another age. It's also turning the corner. Nung natanggap nung Kogyo yung revelation sa Godhead, masabi ko Godhead pa lang kasi pag end time kailangan pang aralin, na-hijack. So, Godhead lang. Nung tinuro ko yung Godhead, maganda, no? Kung meron na sa puso nyo. Hindi sila matahimik, hindi ma-break yung silence. Kahit sabi nung isang pastor, wag muna sabihin, ha? Sinabi. Hindi makatiis, sinabi. Parang sabi ni Kristo, huwag mo ikukwento tong miracle, ha? O hindi makatiis, sinabi. Pinagkalat. O, isang halimbawa ng break silence. Kung kayo, tinupad nyo na yung 2B, parang breaking the silence yan. Mabilis na maikling panahon lang, magiging super church tayo kahit hindi pa kayo perfect sa ibang bagay. May nabababa na malaking anointing. Yan yung hinahabol ng iba-ibang churches magkaroon sila ng breakthrough, magkaroon silang seal of the Holy Ghost. Pero puro miracle yan, puro kisi-kisi yan, puro sensation yan. Ito revelation. Hindi kayo tatahimik. Hindi kayo mananahimik. Mag-share kayo. Lumang kapatiran, bagong kapatiran, mga kasamang kapatiran, hanggang sa labas. Sabi nga ni Bar Jackson, darating isang araw, yung bride makikilala. O yan, tinutukoy ni Barbanab na super church. Takot sila sa inyo kasi wala silang alam dyan umiiwas sila. Ngayon tayong umiiwas sa sharing. Maraming mainit mag-share sa denomination and time. Tayong umiiwas. Bilang EA1, dapat di ka umiiwas. Mag-take na. Mag-compare ka na, magtanong ka na. Sila dapat umiiwas. Nagawa na ni Bargery, steady lang, no? Sinashare siya, umiiwas sila. So, dapat, break natin ang silence natin. Nasa silent ears ba kayo? Nasa half an hour silence ba kayo? Meron. Kung tahimik kayo. Makaka-break ba kayo o hindi na kayo makakasama sa break? Hindi kayo makaka-break ng 7 seal. Hindi kayo masaselyuhan. Ang breaking ng silence, wala ka ng yung hiya-hiya pa. Wala ka ng takot-takot pa. Ay, baka mawalan ako ng suporta pag i-share ko yung nakita kong katotohanan sa Bible. Kailan makita niyo yung katotohanan sa Bible? Then i-share niyo objectively. Doesn't matter kanino galing. Huwag niyo rin ikahiya. Kung di niyo dapat ikahiya si Jackson, God, Frank, Barbanab. Yung isa din kapatiran, di niyo dapat ikahiya. Meron kasi dati
huwag natin gamitin ang salitang hukom kasi blacklist nila. Baguhin natin, mga high priest lang, ganyan-ganyan. So, ibig sabihin, nagko-compromise tayo dahil ayaw natin makalaman ng iba na konektado tayo sa kinamumuhian nila. Dapat nga natin i-expose, mali ba yung muhi nila o tama? Karapat dapat may muhi nila o tama? Naging patas ba sila o tama? So, yung break ng silence, set the captives free din yan. Set the captives free. Nung sinabi ni Kristo na time shall be no more, the rapture na, hindi nakalaya ka na sa mundong ito. How about Israel? Nagsisimula pa lang. Last week of Daniel pa lang yan eh. So, meron pa yung dulo ng tribulation. Iba pa yung beginning ng tribulation. So, maraming interval of time. Balik natin, outline natin, tanong tayo dyan. So, 75 days extra, isa yan. Church ages, church ages. So, nakita niyo yung prophetic yardstick of time, yung nakakat dyan na last 1 week. Ibig sabihin, yan ay interval of time in church age. Kasi bulag ang Hudyo. Parang tumigil ang Diyos mangusap. Parang silent years ng Hudyo. May silent years din between Malakay and Matthew eh. Ito parang silent years ng Hudyo tong church ages. Kahit 2,000 years yan. Para silang nagbiyayat sa disyerto. So itong 2,000 years, biyahe ng church, biyahe ng Israel. Pero yung biyahe ng Israel, dagdag sa utang yan eh. Dagdag sa atraso yan kasi hindi naman yan ang Bariki. Hello? Bakit may years? Ano sa'yo mo? Silent years. Bakit may years ka dito? Bakit may years? Yan ba yung tanong mo? Hello? Bakit may years ka dito? Anong year yan? Kasi silent years eh. Ang silent years, Kasi may years eh. Ano yung years? sister yan, pakita mo yung kay God. Pwede rin yung dating thumbnail ng silent years. Meron ng broadcast na silent years. Pwede si Barbie na tumulong dyan, ano? So, meron ng silent years na broadcast, meron ng silent year, merong sigan, merong chart na, bago, yan. Yung silent years, sabihin ko na sa'yo, no? Hindi to tinuturo ng iba eh. Yan yung 62 weeks. Yung 62 weeks, 434 years yan. Yan yung sinasabi ng scholars between Malakay and Matthew. Bakit years? Ay, siyempre, tako nang inabot. 62 weeks. Bakit tinawag kong silent? Kasi silent ang tawag ng scholars. So, wala silang, parang active prophet na nagsusulat. Kung meron man, apocrypha na yan. Tapos, tinatype ko sa interval of time. Kasi type mo. Nung sumigaw si John the Baptist, pakita mo pa yung cross para kumpleto yung punta ka pa sa kanan konti. Para kitang-kita yung silent years. Yan. Between, itong cross, siyempre kay Matthew na to, no? Between Malakay and Matthew, 62 weeks yan. So, wala akong naringgan na nagtuturo, naghanap pa rin ako. Sa end time, sure na ako. Pero sa ibang denomination, sana may makakita ako, naghanap pa ako, na ang 62 weeks represent the silent years. The streets will be built again even in troublous times. Parang tribulation yan Oo. Mahaba yung kwento niyan. Panoorin nyo lang yung silent years na ko. Pero, ito represent an interval of time. Bago sumigaw si John the Baptist, zoom mo kay John the Baptist. Yun nanto do. Tapos pinabautisman si Kristo. Zoom mo doon. Yan. Sumigaw si John the Baptist, he break the silence. Yung daily bread, nanonood ako dati, abot nila yan eh. Na yung pagsigaw ni John the Baptist sa wilderness, na-break niya yung silence. Yung silent years. Ano yung type niyan? Dito sa church age, meron din yan. Ano yung nag-break? Yung 2 prophets. Si Barbanam, precursor lang. Labas ka, punta ka sa church age. Stay yan. So, itong church age, pwede mo i-type an interval of time. Pag tinignan mo yung
prophetic yardstick na drawing ni Bar Jackson, maikli lang yan. Sa mata ng Hudyo, itong 2,000 years, parang maikling break lang yan. Ang tunay na orasan nila ay 70 weeks. Wala silang orasan sa 2,000 years. Itong 2,000 years, kahit 2,000 years, ang laki niyan, ano yan, silent, parang half an hour silence nila yan. Sa simbolismo sa type. So, sa loob niyan, maraming ganyan kasi it's an interval of time. Yung interval of time, yan na rin turo ng level 3 na turning the corner. Ano yung turning the corner? Meron kang progressive revelation na tanggap. O ito, bawat believer to, bawat denomination, bawat church. Pag nag-turning the corner ka, umabante ka, yan pinipreach ni Barbanam na may bagong revival. Hindi revival na kisi-kisi revival na meron kang natanggap na revelation. Whether it's a restored truth o yan ay new revelation, yung revealed mystery. Revealing of the mystery. Kasi yung bagong truth. Yung hindi pa na-reveal dati. So things old and things new. Bring out of its treasures things old and things new. Yung things old, yung restored truth. Yung things new, yung hindi pa na-reveal, hindi pa naintindihan. O, sabi kay Daniel, sarado pa yan. O. At sabi nga doon sa mga anghel, 1 Peter 1:12, gusto makita ng anghel, paano mangyari yan? Yung pag-asam nila makita yan, yan ang ano. So, pwede mo rin ipaliwanag na sa interval of time na to, doon na re-reveal, God reveal Himself. Ito, 10th Vision Ministry din ito hindi ko tinatawag na ministry. 10th Vision na type. It's between you and God. Yung pagkabereyan mo, yung nagkaroon ka ng personal relationship, nagkaroon ka ng personal dealing with God. Parang katulad ni Abraham, ni David, tumatawag ka sa kanya, nagkaroon ka ng relasyon sa kanya. So mga kapatid, marami tayo habulin sa pamilya natin. Paano mo naman na may sila personal relationship? Sa denomination pala, pray. Lagi kinakausap ang Diyos. Pero para sa atin, kailangan maging bereyan. Bakit? Kasi kung hindi ka bereyan, pwedeng pala pray ka, pero katulad mo yung ibang Hudyo na saradong isip. Di ba? Ang bereyan, walking in the light. Kung ano yung progressive truth, lalakarin niya yan. Mas malalim ang relasyon niya. Yung iba emotional lang. Pero kailangan mo, tingnan mo si John, parang emotional, malambing yan laging humihilig sa dibdib ni Kristo yan. Pero siya rin ang pinigyan ng huling revelation. So kailangan mo, maging malambing ka sa Diyos, pero sumunod ka sa Diyos. Siyempre, ibig sabihin ng pagiging berean, sumusunod ka. Inaalam mo talaga yung mensahe, instruction, ang gagawin. Mula sa Bible yan, spoken word din, So, hindi ka lang emotional na tao. Maraming emotional tao sa bawat church. Sincero sila, nakakatulong nga sila mag-evangelize, pero akala nila, paglilingkod nila, huwag makinig sa maling diskriminasyon, Hindi patas. So, pinagpapala pa rin sila ng Diyos. Pero ang gusto ng Diyos para makasama ka sa rapture, yung silent years, o yan yung half an hour silence type din, interval of time, ay samantalahin mo. Sa buhay natin, meron yan Nasa transition ka ba tayo ngayon? O nakapass over na ba tayo? Na-break na ba yung silence? Na-break na ba yung seventh seal? Sa buhay natin, nasa agam-agam pa tayo, nasa alanganin. Wala nang oras. Pag doon ka pala magdi-decide, malapit na yung Ezekiel 38-39. Dapat iba yan term natin dyan, Describe nyo nga to, kung kaya mo i-type. Sister Yad, labas ka muna ng word. I-type mo na to. Madalas ako gumamit ng term na book, chapter, verse. Sulat mo to, Sister Yad. Revelation 10:7. Okay lang yan sabihin dito sa topic na to. Ezekiel 38-39.
Tama. Okay, orient. O sige, punta ka sa kanan. Sa kanan ng Revelation 10:7. Lagay ka ng dash, no? Sulat mo, voice of the seventh angel. Oh, voice and sound of the seventh angel. Para magkasya, dikit mo na yung voice sound. O kaya yung end, gawin mo siyang plus or end na maikli, yung end na one letter. Ngayon, yung off the, tanggalin mo na yung off the para magkasya. Para maganda tignan. Yan. Yan ang dapat na terminology natin. Okay? Imbis na lagi kong ginabanggit 10-7 eh. Malakay 4-5-6. O, lagyan mo ng dash. Ano yung tawag natin dyan? O, exam ko kayo. Ano yung tawag ko dyan? Meron na akong bagong pinatawag dyan. Di na Malakay 4-5-6 eh. No, sanay lang ako magganyan. No? Pero kukorek ko lagi yung sarili ko. Ano yung dapat tawag dyan? Barlito. End time Elijah. Okay, simenan pa. Anong isip? Sulat nyo, end time Elijah, mahina lang yung boses niya eh. So, ibig sabihin, pag tayo nag-seminar, tayo nag-gumawa ng tracks, pag may topic tayo, hindi natin sasabihin lang yung verse. Pwede pa rin sabihin ng verse, pero maganda gamitin na natin yung keywords. Okay? O sige, Ezekiel 38-39. Sino magsasuggest? Actually, meron yan eh. Si Bar Jackson meron yan eh. Yung ibang church meron yan eh. Ano yung tawag dyan? Walang magsasuggest? Kahit isang galong ice cream? Okay. Walang magsasuggest, ha? Pakiulit yung tanong, yung suggest. Ano yung magandang title sa topic na yan? Yung Matthew 25, Foolish Virgin, Wise and Foolish Virgin. Sanay na tayo, Wise and Foolish Virgin. So, hindi natin tinatawag na Matthew 25 yun. So, ito, Ezekiel 38-39, madalas ko gamitin. Madalas ko sabihin, Ezekiel 38-39. War. Pero, kung hindi na book, chapter, verse, ano ilalagay natin title? Middle East War. Middle East War. Hindi. Kasi ginamit na ng ibang denomination. Ginamit na rin ni Bar Jackson. The War of the Miraculous na lang. Hindi. Iba ang tinutukoy ni Jackson dyan. Okay. Famine po. Marami pa. Ha? Famine po. Famine? Tagutom? Okay. So, wala na yung isang galong ice cream na. Ano yan? Sulat nyo, Gog and Magog War. Malilito yan, nakakalito yan. Yung Gog and Magog? Oo, kasi Baka gusto mo- magog sa dulo eh. Oo, totoo. Pero, War. Sa kabila, Gog and Magog. yan ang una. No? Yun nga yung Gog and Magog ni Barbanam. Oo. Pwede mo sabihin Gog and Magog before Yung Little Season, yun yung Gog and Magog ni Barbanam. Gog and Magog in the church ages, no? Kasi ang Gog and Magog na kabila, Human Creation Week yun. Hindi kasi may nakalagay doon sa Little Season. Alam ko, sa dulo, may Gog and Magog, pero Talaga doon, Gog and Magog. ang yan ay pang Human Creation Week. Malilito. So, pwede natin lagay, Gog and Magog in the church ages. In the end time. Tinugtuhan mo lang, Barpan. End time na lang ang term natin. No? Gog and Magog in the end time. Gog and Magog War. Tanggalin mo yung end para magkasya. Gog Magog War and end time. Iba yung Gog and Magog War, Little Season. Yan yung pagkaiba. Sige. Okay.
Maglagay tayo ng title dito. Ang title niya ay Topics in the book chapter. Teka. Topics title topics in the verses in the verses. Okay. Sige. I-post mo na yan, no? Marami pa tayo dadagdag dyan. Actually, yung Foolish Virgin, pwede mo ilagay. Wise and Foolish Virgin. Pero Matthew 25, 1 to 10. Pwede mo idagdag. So, okay, balik tayo sa tanungan natin. Ayan, pag nilalagay ko yan dyan, tumingin kayo dyan sa babad opposition nyo. Tapos, magtanungan kayo, mag-sharing kayo, buksan nyo. EA1 Google search nyo, EA2A nyo sa series, at tanong kapatiran, I2B nyo, mag-share na kayo. Kahit sino share nyo. Share nyo yung kapatiran, share nyo yung tagalabas. Dito sa Telegram, hindi grade crush ang tawag, kundi isa lang yan sa robot PM lang. Walang mawawala, no? Hanggang makaipon ka. Gusto ko kumustahin kung yung kagabi na 2B workshop Pero naubos sa oras dito ngayon. Tawag na lang no, kung sino willing. Report. Sister Lisa. So, balik tayo sa ating outline. Utusan natin yung anak natin magtanong. Nabanggit ko yung little season. Yan ba at interval of time? Ipakita natin yung little season. Kahit wala pa nagtatanong, pero sana magtanong kayo. No? Kung nagtatanong lang si Ruth, then si Joanna, dati si Dalaga, minsan Bernard, dapat tuloy-tuloy kayo. Maliban po, busog na kayo sa bahay. Sabihin, yung ministry nyo sa bahay ay sapat na sapat, tagumpay na tagumpay, kahit yung tubi nyo, okay lang, accepted kayo dito. Pero kung wala pa, na yung oras lang, hindi pa na doon, effective, utusan nyo magtanong. Yung mga pinsan, pamangkin, kontrata nyo, hindi pala kontrata, i-schedule nyo. Sige, si Ruth ulit. Ano po? Ano po ba yung Ano po ba yung interval of time sa Mystery Age? Mystery Age. Yan yung church age. Kaya siya mystery. Ready mo lang, Sister Yad, kung meron kang picture ng Ephesians 3. Tinawag siyang mystery kasi mystery yun sa Hudyo. Di ba nakita niyo yung putol na prophetic yardstick kanina? Kaya yung putol, mystery sa Hudyo yan Kaya nga may church na nagtuturo tapos na yung 70 weeks. Sa Badista, Saksi ni Jehovah, tapos na yung 70 weeks. Kasi wala silang putol. Pero, may putol yan. Alam ng ibang denomination may putol yan. Nakita ulit yung kay Jackson, yung putol. Yung mystery age Prophetic yardstick ulit, Sister Yen. Sana matanong, kahit hindi ganun karaming yan. Pero bukas kung may marami kayong tanong na ganyan, marami, mayroon tayong susundan. Nakita niyo yung putol, di ba? Grace Age. Mystery and Hudyo. Sa paliwanag ni Jackson, ewan ko kay Barba naman. Barba Jelat, confirm mo na lang. Paliwanag ni Jackson, ang mystery of God, ang isang application niyan, o main application niyan, church age. At kinukote niya yung numbers na hindi alam ng Hudyo na ang Romans 11:25 I show you a great mystery that the full blindness is happened to Israel until the fullness of the Gentiles become it. Yan ang grace age. Yan yung fullness of the Gentiles. Mystery sa Hudyo yan, that they should become our fellow heirs
hiwaga sa mga Hudyo na magiging bahagi ang mga hentil sa pagpapala. Magiging bahagi ang hentil sa sa kaligtasan. Parang siningit tayo sa loob ng 70 weeks. Oh. Pero sa mata ng Diyos, parang ang ikli lang nun, no? Para mas mahaba pa yung 70 weeks. Kasi yan ay hiwaga. Tanungin ko lang, hindi lang si Bermagela to. Sinong nagbabasa kay Berbanam? May tinuro ba si Berbanam na ang mystery of God ay yung Gentile church age? Sagot lang, kung may nakakaalam. Wala. Wala, okay. Ako rin alam ko wala. Ibig sabihin, progressive revelation ni Jackson yan. Progressive revelation ni Jackson na ang mystery of God ay yung church age. Kasi mystery sa Hudyo. Ngayon, basahin natin yung paliwanag ni Pablo. Ha? Nasa Bible din yan eh. O, buksan natin. Ephesians. Maganda yung tanong mo, Sister Ruth. Salamat sa tanong mo. Yung mga nasa bahay na walang tanong, magtanungan kayo sa isa't isa, okay? Magkaroon kayo ng private sharing. Pero hindi mahabang sharing. Yung bang tanong bulong lang to make sure nakikinig. Buksan natin ang Bible natin sa Ephesians chapter 3. So, Sister Yen, sinabi ko na yan. Dapat ready ka na dyan. Mamaya, gusto ko rin tanungin sa iyo yung paliwanag ni Jackson sa half an hour. Kung may pakita mo yung contender dyan. Pakibasa o Sister Ruth or pakibukas ang Bible, Sister Yed. Kate. Kate. Okay. Ito na. Sister Ruth, para ma-practice ka malapit sa mic. Lahat kailangan pa-practice pag mahina yung boses eh. Sige, go. Dahil dito ako Tagalog. si Pablo Sige, lakas ha, lapit. Sige, go. Dahil dito ako si Pablo na bilanggo ni Cristo Jesus dahil sa inyong mga gentle. Umihina yung boses mo. Tuloy eh. Teka, medyo okay yung boses mo pag malapit sa mic. Sister Lisa, alam ko mahina yung boses eh. Practice ka. Ikaw magbasa English. Sister Lisa, may ginagawa ba? Ako po magbabasa. Sige. Oo, para ma-practice lumakas ang boses mo. Ready dyan. Maliit, masakit siya. Ayo, wait lang po ba? Lumapit ka sa mic para masanay lang. 3 verse. Tuloy-tuloy. 1, 2, 3, 4. Sige po. Verse 1, for this cause I, Paul, the prisoner of Jesus Christ for the Gentiles. Verse 2, if ye have heard of the dispensation of the grace of God, which is the given to me, you word. Verse 3, wait lang po, may nahanda sa bibig ko. Verse 3, how that by revelation he made known unto me the mystery, as I wrote afore in a few words. Verse 4, 4 pa po ba? For whereby when you read, you may understand my knowledge in the mystery of Christ. Stay it. Tapos na po. Okay na po. Tuloy pa. Akyat pa. Stay it. Verse 5, which is other Which in ages other ages was not made known unto the sons of men, as it is now revealed unto his holy apostles and prophets by the Spirit. Verse 6, that the Gentiles should be followers of and of the same body and partakers of his promise in Christ by the gospel. Ito Verse dapat 7. pabata kay Jason Gabrole. Verse 7. Unawain niyo to hanggang verse 6 lang ha. Sige po. May mystery. Ang mystery na ang Gentiles makakabahagi sa tagapagmana. O sinong original na tagapagmana? Yung Israel.
Sir Francis, Ayaw. wait lang. Natanong niyo na kay Peyton to, no? Okay. Sir Francis, wait lang. Lapit ka rin sa mic. Ang hina rin eh. Mahina ba? Of the Ayan, same lumakas body. na, lumakas na, lumakas na. Sabi niya doon, Sige. on the same body. Ah, May nagtuturo kasi na yung Israel parang hindi asawa o hindi magiging asawa ni Kristo, 'di ba? So parang diyan sabi diyan we are partakers o co-partakers yata yung nakalagay. Of the same body sabi doon. So ang pati Hudyo kasama doon. Co-heirs. O yan, co-heirs. kapwa tagapagmana. Opo, sabi doon yung sabi doon yung of the same body. So tayo nailagay tayo doon sa body. Sino yung unang body? The same yung Israel nga eh. Hudyo. Ganito, paliwanag ko lang Yung original Israel, political yan. Tama si Jason dyan. Pero, yung nakatagong hiwaga sa loob ng Diyos, yung bride of Christ. So yung bride of Jehovah, type lang yan. Ang ultimate na bride is that bride of Christ. Parang gadget Jehovah si Christ. Of course, representative or what, no? Foreshadowing. Pero hindi natin topic gadget eh. Ang topic natin, ano ba ang ultimate bride? Ang ultimate bride ba Israel lang? Kaya mataas ang ulo, malaki yung ulo ng mga Hudyo. Hindi. Ang original na bride, yung pinapatungkulan before the foundation of the world. Pag sinabi natin Gentile bride, hanapin niyo yung mga Gentile bride ko na videos, no? Sa Manalite. Hindi yan tumutukoy sa non-Jew. Ano ibig sabihin ng Gentile? Sagot kayo. Exam. Sa. Sino yung sumagot? Lakas. Mga bansa o kaya Ipo. mga dogs. Tama. Lahat ng mga bansa, kasama, bansa rin ba yung Israel? Sagot, yes or no? Opo. Bansa rin ba? Opo. O so ibig sabihin, pag sinabing Gentile bride, may Hudyo dyan sa loob. May Israelita dyan sa loob. May Samaritans ka. Sabi ni Brother George, Brother Francis, hindi niya pwede mapangasawa yung kapatid niya. Tipo ni si Joseph, 'di ba? Si Joseph. May 12 tribes. Si Joseph tipo ni Cristo. Si Sarah at si Abraham. Parang ganun yung gusto niyang, paano mo explain yun? Yung kapatid niya, hindi niya pwede maging asawa. Ang hina ng boses mo eh. Sana ma-record yun ng malakas. Yan ang Hello, maganda. Oo. Sabi ni Brother George, yung Israel, hindi pwede mapangasawa ni Kristo kasi kapatid niya yan eh. Sabi niya, so, hindi sila part ng bride. Kaya parang may something ako dyan na parang tanong ko. Pasagutin ko yan May mga special treatment ba dun sa langit? Hindi, pasagutin ko muna yan. Pakinggan mo muna yung sagot. Ang Jehovah, bride of Jehovah, hindi yan ang ultimate, sabi ko kanina, di ba? Diyan medyo tatama si George. Hindi dahil kapatid Dahil hindi ang final yun. Hindi yung buong bansa ng Israel ang final. Yung buong bansa ng Israel, type lang yan, ng foreshadowing lang yan, ng darating, which is perfect. Yung mga nangyari sa nakalipas, the rock was Christ, etc. Foreshadowing lang yan ng darating. So, ano yung fina-foreshadow ng bride of Jehovah? Yung bride ni Christ. Okay, sa bride ni Christ, Gentile, di ba? Lahat ng mga bansa may representative. So, kasama kasama ba sa mga bansa ang Israel? Hindi buong Israel. So, pwede tumama si George kung buong Israel, hindi dahil kapatid kundi type. Hindi pa siya final. Ang isip ng Hudyo, sila yung final.
Wala nang progressive revelation. Parang Nicolite na sa atin, no? Na kontento na sa alam nila, ayaw na nila mag-umabante o namimili sa gusto na lang nilang abante yung paborito nilang leader. So, ang bere yan, kahit na hindi galing sa kanilang leader, kaya nilang tanggapin, kaya nilang mag-communion kahit hindi galing sa ano nila, sa grupo nila. So, ang Gentile bride, all humanity is represented. So walang iisang bansa na exclusive sila lang. Yan ang isip ng Hudyo. Pero pansamantala lang yan eh. Temporary lang yan eh. O yung sasabi ni Pablo na ano yung kautusan may kamatayan. O. So yung Jehovah, di pa yung complete name eh. Ng Diyos. Ng Diyos ha. Di pa yung complete name ng Diyos. Yodevauhe, Yahuwah, Jehovah, Yahweh. Hindi yan ang complete name. So, hindi pa sila complete bride. Parang abay lang sila eh. Doon mo maintindihan ngayon bakit may wise and foolish virgins. Para silang abay pero later magiging bride. Pag abay ka pa, virgin ka pa, abay ka pa, hindi ka pa asawa ni Kristo. Kumbaga, kandidato ka lang. O yung kandidato, wise ka ba o foolish? No? Brother Francis, So, yung kandidato lang yan. Sa kanila na inalok yan, yung sabi ebanghelyo. singit lang ulit. Si Tatay George, sabi niya, si Barbanam, hindi rin kasama ikakasal. Siya yung siya yung Prince of the Bride. So, pakisagot mo ngayon. Ganito yon. Bawat type sa Bible, hindi mo ikakalat sa ibang bagay. Hindi mo ikakalat sa ibang bagay. Kunwari, tayo ba ay humihibik para ipanganak si Kristo sa buhay natin? Pero humihibik ba yung bride? Ano yung humihibik? Yung birth pains? Ang ipapanganak din natin, bride eh. Pero, parang naging kumadrona tayo. Alam niyo ba yan? Kasama ka sa bride, pero kumadrona ka. Abay ka, pero kasama ka sa ikakasal. Pag gumawa ka ng type, Reyna ka, kapatid ka ni Kristo, kuya mo si Kristo, wag mo lahat ng iba-ibang aspeto ng type, wag mong idugtong-dugtong. Kasi ibang aspeto pinapakita eh. Yung pagiging kapatid ni Kristo, isang aspeto. Yung pagiging asawa ni Kristo, isang aspeto. Diba? Cordero, etc. Marami pa iba. Diba siya cordero, tayo cordero, diba? So, ang dami. Maraming type and shadow na hindi mo pwede ipare-pareho. Kunwari, ikaw ay best man. Ikaw si Pablo, ikaw si Eliezer. So, isang aspeto yan. Pero yung nag-type kay Eliezer, tayo. Yung nag-type kay Rebecca, tayo rin. Pwede ba si Isaac type sa atin? Pwede rin. Kinulong mo na yung type eh. Diba? So, bawat type, kung saan ang gamit niya, isang aspeto ng revelation yan. Hindi yan yung sinasaklawan niya lahat. So, kung gumamit ka ng isang type, hindi niya sinasaklawan lahat. Okay? Ng kay Kristo, Cordero at saka Leon, hindi mo pwede Diba? sa isa. Oo. Magkaiba yung dalawang yan. Magkaibang aspeto niya. Siya na yung sacerdote, siya pa yung cordero. Kung ganyan na rin dapat ang katwiran, hindi siya pwede maging sacerdote kasi siya yung cordero. Diba? O hindi siya pwede maging cordero kasi siya yung sacerdote. Diba? So, ganun na rin dito. So, another topic yan, Okay. Balik tayo sa main topic natin. Half an hour silence. Naubos na ba natin yan? Meron pa tayong 30 minutes. So, balik tayo sa outline natin.
Tanong. Maganda yung Mystery Age na tanong eh. Hindi ko lang naubos ang ano ko, yung susog ko sa Ephesians 3 ah. Hiwaga ng Diyos yung bride. Hiwaga ng Diyos yung church age. Yan, nakita niyo yung putol. At kaya sa the mystery of God should be finished. Matatapos na yung hiwaga, no? Church age ang tinutukoy ni Bar Jackson. Yung tinutukoy ni Bar Jackson dahil di na bakit ni Barbanam word for word. Progressive yan, spoken word yan ni Brother Jackson. Sige, tanong, go. Sinabi sa Ephesians na hiwaga yung maging fellow heirs. Yan. Tanong. Si Barmenan to. Tanong. Lapit, Mike. Hello, malakas na. Hindi pa kasi Okay lakas na? ka dito. Okay na. Medyo okay. Medyo okay. Ito. Hello. Lumakas. Yan, malakas na. Lumakas yan. Oo, lumakas. Okay. Yung Hopper Silence, ilan taon yun? Yung merong entire palang naggawa ng ganito nung 80s to, no? Kinompute daw nila yung 1977. Yung half an hour, tinipe yung one day as 1,000 years. So kinompute nila yung yung parang gumawa sila ratio and proportion. Yung 1,000 years as one day. So half an hour, dinivide nila into the 24 times 2, 48. Ano yung total yan? So 20 plus. So mga 20 plus years. 1977, maghintay ka pa ng 20 plus years. So may nagganon. Pero hindi ko susog yung ganyan kasi ang nakita ko dito sa half an hour, literal sa langit, pero pagdating sa lupa, hindi yung ratio and proportion nila ilang taon na. Kung hindi, type yan ng interval of time. Kasi nag-move si Kristo from the mercy seat to the judgment seat. Binuksan niya yung seventh seal, natahimik yung langit. Ibig sabihin, may mangyari sa lupa. O isang event yan ha. So marami pa tayong type sa seventh seal eh. Yung seventh seal, hindi lang yan yung interval of time na may mangyari sa lupa o rapture season. Yung opening of the seventh seal para sa isang Kristiyano, pagkabereyan yan, it's dealing between you and God. May nangyari sa puso mo. Yung kantang I've decided to follow Jesus, nangyayari sa buhay mo. So, nangyari na ba sa iba? Ayan ang maganda yung existential question. No? Nagkaroon ka ng personal relationship, nagkaroon ng personal dealing, naselyuhan ka. Simula sa araw na yan, si Kristo na yung, yung kasakasama mo, kausap mo, hingahan mo ng loob, at pinakikinggan mo through pagkabereyan, no? Sa ibang mga nangaral, nagkukumpara ka. So, yan yung time na yung half an hour, yung transition point before breaking the silence, yan yung may individual application sa atin. May individual application din bawat transition sa lupa. May transition sa Hudyo, sa Israel, may transition sa church. No? Bawat church age, may nangyayari niyang revival, sabi ni Barbanap. So the individual, pwede mo i-connect yan sa rapturing faith. May nangyayaring rapturing faith sa'yo. So buong church age yan ha. How about yung buong church age mismo? Para sa Hudyo, may interval time, parang silent years. Yung last week of Daniel, yung 75 days extra, may 30 days or 45 days. Lahat yan may interval of time. Yung the middle of the week, meron din yan. So unawain mo, ito'y parang general master key na any interval of time na nag-turning the corner ka, may mangyari, may ginawa ang Diyos. May movement, dahil may ginawa, look what God is doing. So, ngayon, yung mangyari bang gera, meron tong bago mag-Gog and Magog war ng church age, ay
Pwede ba? Mula ngayon may nangyari sa Israel. Kumakampir Russia sa Iran. Pwede mo tawagin Hassan Arto. Hello. Sige. Ibig sabihin, hindi siya pwedeng i-apply sa years. Kasi kung silent years, up-hour silence sabi nag-uusapan. Pagka tigalgal ng mga host doon sa langit. And so on. Yung May literal yan. mangyayaring masama, 'di ba, sa lupa. So, So, nung may That's what I see. mangyayari, kaya nga nag-silent. Kaya nag-silent sa langit. Oo. Ngayon, nung Langit nag-silent at sa lupa, langit, I will shake heaven and earth. oo nga, kaya nga, ibig sabihin, yan yung Armageddon. Yan yung pagbaba ni Kristo. Yan yung Isa yan. O kaya nga, ibig sabihin, syempre, yung application nito, yung final, yung application niya na silence ang langit, syempre, hindi lang rapture season. Ang rapture season, opening of the seventh seal yan, or So, naalala niyo yung drawing ko? Kaya mo ba i-share iba yung naman? mismong events, yung corporal body ni Kristo ba? Naalala mo yung drawing ko na may peak ang seventh seal? Oo. May drawing ka dyan? Nasa iyo pa? Drawing? Hindi, wala. Pero alam ko yung drawing ng seven seals mo. Yung peak. May peak ang first seal, second seal, third seal, Ang fourth seal. pinaka-peak niyan, yung dulo ng panahon, dun sa Armageddon na. Ang peak niya rapture. So, Hindi, nag-explain lang siya. Pakinggan mo ko, 7 sila. Sana yung dati kong picture makita ko. Kasi drawing ko yun eh. Sana, pinadrawing ko rin sa'yo eh. So, kung sino kaya mag-drawing, no? Yung peak. Ano yung peak? Yung first seal, may second seal may peak yan. Third seal, fourth seal. Yung fifth seal may peak yan. Yung 7, 6, Armageddon yan. Ang peak ng 7, hindi Armageddon. Ang peak ng 7 ay rapture. Pero meron siyang extension. Pakidrawing na lang kung kaya nyo mag-ano dyan, no? May papel kayo dyan kung hindi kayo marunong sa computer. That's the fulfillment of the four angels. Let me give some illustration. Ang pinakampik mo sa Hindi. Ganito. Nasa Ang peak rapture ko- yan, Brother Francis. Ang peak ko nasa rapture. Pero may tagos siya sa extension siya sa dulo ng Revelation. Ganito to. Diba 6 ay nasa dulo. Mas mataas pa sa kanya yung 7. Tapos sinaklown niya yung umpisa at nakatulo. So yung 7th ko, ang drawing ko sa 7th seal, sana may mag-drawing dito, no? Kung naalala, tinuturo ko yan. At dun sa dati kong meron live ako pala, niyan nasa yung broadcast Sunday Peak, paki-open nyo. Pwede nyo makita yung Sister Yen. alam ko meron Nandun yung yan. ano niyan. May drawing Pinagawa ako ko na niyan. yan sa'yo. Oo. Anong title? 7th seal. Opening of the 7th seal. Sige. So, yung bakit rapture ang pinakamataas? I mean, malapit yung ibang end time pag sinabi nila rapture yan eh. Kasi, yan yung titigal ka lang anghel literal. Ngayon, bakit meron siyang sanga, meron siyang palda na nakakover pa sa dulo ng Armageddon at nakover pa niya yung beginning ng Church Age, Alpha and Omega. Kasi, meron ding 7 seal sa iba. Merong 7 seal na iba-ibang application. Sa individual, sa Church Age, sa pagdating ni Kristo, sa kamatayan niya sa cross, it is finished, pagbaba niya sa lupa. O sabi ni Brother Branham, the end of the church ages, the end of all mystery, the end of the ganito, ganyan, the millennium, the end of the church age. Kaya. So nilahat na niya. Yan, salamat. Nakita, o. O tingnan nyo, yung peak ay Ang nasa peak mo, unahan Brother lang. ang pick mo na sa ano? Dapat nasa rapture yan. So, ibig sabihin, pagbaba niya, pakimute, Marjorie. Pagbaba niya, natama niya yung dulo ng tribulation, which is Armageddon. Tingnan nyo, ang sakop niya, simula pa ng pagdating ni Kristo, no? Parang si Kristo yung 7 sila. Mula first coming and last coming. So 7 seal lahat yan.
So pag binanggit ni Barbanam, millennium, etc., mga mystery, yung hindi naintindihan. So part ng, lahat ng mystery, yan ang seventh seal. Eh, yung rapturing faith, yan din ang seventh seal. Yung pagkaberihan mo, yan yung seventh seal. Si kay Richard Gunn, dalawa ang 7 seal niya eh. Nung nakita ko yan, ay gulat na ako eh. Eh, kay Sa Gagan, eternity, yung ano, eternity. yung Yung rapture at saka Armageddon. written word. Ngayon, ang dati mong turo, ganito, ang pinakampik mo talagang sa Armageddon eh. Hindi ko binigyan. Ang pick ng Armageddon, 6 seal. 6 seal ang pick ng Armageddon. Basahin mo yung 6 seal. Di ba? Ang sinabi sa 6 seal, mountains fall on us, hide us from the wrath of the Lamb. What I mean, yung 7th seal, ang original na turo mo nung araw, ang 7th seal, nasa dulo talaga, ang pinakampik. Mukha lang siyang Armageddon. Kasi pero mas mataas siya. Hindi siya eksaktong katapat ng Armageddon. Yung Star of Bethlehem, hindi siya eksaktong katapat ng ano. Itong 7th seal, ang peak niya ay umpisa ng last week of Daniel, which is rapture, no? Ngayon, mukha siyang nasa dulo kasi mas mataas siya sa 6th. Itong drawing, tingnan mo yung drawing. Yung 7th seal, mukha siyang dulo kasi nilampasan pa niya yung ano, nilampasan pa niya yung 6th seal. Yung ano niya, yung palda niya, yung kumot niya, yung ano niya, yung covering niya. Ano mo, brother? Sa cloud niya. Oo. Kaya yan ang akala mo na huli. Hindi siya huli. Mas malawak kasi siya sa 6. Yan ang revelation yan. Mas malawak ang ikapito sa pinagsamang 6. O, sige. Brother Joseph, Mem. Ano, yung tanong ko, yung Revelation 10:7, paano natin siya maigo-connecta sa half hour silent? Ang isang 10:7, yung Mystery of God, kung paliwanag ni Jackson, Church Age. Another, sa Mystery of God, yung unawa. Pag nawala ang bride, in the days of the voice. Yung days of the voice, pwedeng half an hour silent yan. Ano yung voice? So, pwede sabihin, mensahe ni Barbanam, okay lang. Pero hindi lang Barbanam, pwede mo pa i-atlas yan. Of course, mas matindi na yung kay Barbanam kaysa sa unang mensahero. Eh, paano pagkasunod na ni Barbanam? Mas matindi pa yun. O kasunod ni Barbanam, mas matindi pa yung days of the voice. Habang palapit ka sa dulo, pakita na lang yung kay God na revelation, no? Para maintindihan, no? And days of the voice pa lang. O, nag-start kay Barbanam dito. Ang drawing ni Jackson. Pero in days of the voice ni Jackson, halos pareho sa ibang end time na pagkatapos ng ministry ni Barbanam, yung mensahe ni Barbanam, o yung end time message, yan ang days of the voice. Ang progressive natin dito, yung sound. Hindi naman yan ang paliwanag dito. Pero yung sound, hindi kasabay ng days of the voice. When he should begin to sound. So pakita yung yung Revelation. Iba, Brother Francis, sakop ng voice ang sound. Nasa loob. Tama. But in the days of the voice. Tama. So tingnan nyo to. Nakita nyo yung 2 prophets? Mas maigting yung voice niya kaysa kay Barbanam. To 2 prophets, may voice yan, ha? Pero ano yung sound? Ito yung sound of the trumpet. O, punta ka sa dulo, pakita lang yung dulo pero nakikita yung 2 prophets. Punta ka sa kanan. Yan, okay. Nakita niyo yung 7th trumpet? In the days of the voice of the 7th angel. So, ang 7th angel may voice. When he shall begin to sound. Magsa-sound pa lang, hindi pa siya nag-sound. Sa paliwanag ng ibang end time, pinareho nila yan. So, ang gagawin nila, when he shall begin to sound, umatras siya. Nung nagturo yung propeta Branham ng mensahe niya, yan na rin ang voice, yan na rin ang sound, matatapos na ang hiwaga ng Diyos. Tatapos ba yung hiwaga ng Diyos? Sa unawa o sa church age? Hindi pa eh. Kahit nga, o sa two prophets almost tatapos para sa bride. Pero hindi pa tapos para sa mundo yung 7th church age. Hindi pa.
So nung nagturo ang two prophets, mas maigting yung voice pero when he shall begin to sound pa rin. Lampas tayo sa two prophets, 144,000. Voice pa rin yan. Katulad ngayon, fivefold ministry. Days of the Voice ni Barbanab. Hindi pa nag-sound. Kailan ang sound? Tapos na. When the seventh angel sounded, there was a voice from heaven saying, the kingdom of this world is become the kingdom of our Lord and Christ. Tapos na. Tapos na yung waga. Sa end time kasi, para lang mangyari na si Brother Abraham mismo yung Revelation 10:7, pinag-iisa nila yung voice at saka sound. Tama, pinag-isa. Pero unawain nyo naman, nasa loob ka ng Days of the Voice, hindi pa nag-sound eh. Shall begin pa lang, magsa-sound pa lang. So nauna na yung voice talaga, bago siya mag-sound. Bukod pa sa ibang kong ebidensya sa Bible na yung first angel sounded, second angel sounded, past tense. Pero ito, si Frank lang nakakita nito eh. When he shall begin to sound, hindi pa yan nag-sound. I-compare mo yung first angel sounded, second angel sounded, third angel sounded, fourth angel, fifth angel sounded, sixth angel sounded. Sounded past tense. Pero pagdating sa seventh angel sounded, hindi pa nag-sound. Shall begin to sound. Kailan siya nag-sound? Chapter 11:15. That seventh angel sounded. So, ang 10:7 ay parang... Pakimute lang. Ang 10:7 ay parang precursor ng sound. Itong sound, hindi lang to ordinary voice. Ito ay time shall be no more. The kingdom of this world. Si Brother Branham mismo, Brother Francis. Wala nang Bible Francis, study, wala nang iwaga. Tapos na rin ang church age. O sige, Marjorie. Kung si Brother Branham mismo yung revelation, yung seventh angel mismo lalabas dyan, kung nag-sound na siya, hindi pa nagsasound ang first trumpet to sixth trumpet. I-apply na lang ang first trumpet doon sa first church age. Ito sabi ni Bergan, no? Siyempre binabali niya yan eh. Ibang sound yan. Ibang sound yung kay Barbanam. Ibang sound nung trumpet sound. So, ilan na yung bumali? Kasi siyempre, may nakabasa rin sa turo ni Frank. May bumabali na dyan na taga-end time. Na hindi magkaibang sound yan. Kahit si Barbanam mismo, binali niya. Hindi niya direktang binali, mukhang binali niya. Binanggit ni Barbanam din yan eh. Ay, ibang magkaiba yan. O, yan ang abot ni Barbanam nun. Binanggit ni Barbanam, yan ba yung 11:15? Hindi, sabi niya. So, nabasa ko yan eh. So, hindi pa abot ni Barbanam yan. Iniba niya yan. So, okay lang ibahin. Focus ka lang sa sound. Siyempre, hindi niya na-focus sound. Hindi niya na-differentiate yung dalawa. Kung hindi niya na-differentiate, sa buong end time, kasama na si Jackson dyan, saka si Gunn, pinag-isa yan, yung sound saka voice. So, kung babalik mo yung drawing, no, Sister Yen, ay yung Days of the Voice na kanina pinapakita mo, Sister Yen, hindi pa nila na-distinguish yung pagkakaiba ng voice sa sound. Si Bar Frank lang nakakita. Yan. Itong nakita niyo illustration, hindi lang to kay Jackson, agree ang buong end time dito. Si Brother Frank lang na iba. Ang problema kay Brother Frank, hindi siya nakagawa ng illustration, tas parang natakot na siya mag-share niyan kasi baka iwanan siya ng mga audience niya eh. Yung audience niya buong end time din eh. Kasi may pera. So, binibira ni Jackson yung pamimigay niya ng pera. Pero naintindihan ko na si Frank eh. Parang yung plano natin Harling. Pero sa kanya, ano lang, offering lang. Hindi naman masama yun. Yung nga lang, yung nakikinig sa kanya, siyempre, hindi matatanggap agad yan. Kaya, there was a time, hindi niya masyadong tinuro yun. Tinuro niya, tapos hindi na niya inulit-ulit. Naintindihan ko siya. Baka ma-offend yung iba sa kanya. Huwag tayo maging ganyan, ano? Tayo yung tagapagmana nitong ministry. Huwag tayo matakot. Kaharap natin ibang end time. Ayoko i-share yung Revelation 10:7 na Days of the Voice and Sound. Huwag kayo matakot. Tumatanggap pa kayong pera sa kanila. Hindi, ang inaalala lang natin, imahin natin na hindi na natin sila makaklose. Pero kung open lahat at
talagang patas na titingin sa Bible, pakita natin. Eh, hindi naman tayo nakasalalay lang dun sa mga kakilala natin Pinoy eh. Kahit sa abroad, mag-share tayo. Alam niyo ba sa abroad may nakakakita na rin yan? Kahit nga dito sa Pilipinas may nakakita niyan eh. Dati si Jonathan Togonan, na-dessert ko, nakikita niya yan. Tahimik lang na. Kaya ayaw niya ma-insist yan eh. Nung sinare ko yun sa Cubao na ministers meeting, binakbakan ako ni Marlito. So, hindi Si na. Poindexter, Brother Francis, eh. Si Daniel Poindexter, nasiraan ko niyan, hindi naman siya kumikibo eh. Kaya nga, Bible dapat, balik tayo sa Bible. Ngayon, pangalawang nakita kong nakakita niyan. Ako nalimutan yung pangalan yung Mendoza, anak ni Ding Mendoza. Sino yung nakaalala? Anak ni Ding Mendoza. Pastor Si Ding lang ang kilala ko. Si Ding lang ang kilala ko. Barmenan, anong pangalan ng pastor nag-imbita sa'yo dun sa Sa may... Kasi John Bet Mendoza. Hindi. Anak ni Pastor sa Albay. Ano ba yan? Barmenan, naalala mo yun eh. Okay. So, pero dahil kay Nonoy, ngayon level 2 na yung nag-evangelize niya, give up na niya siguro. Pero nung pumunta ako sa kanila, sabi niya may nakikita raw siya. Ayan yung nakita niya, yung 10-7. Sabihin, kahit sa ibang tao, kahit sa ibang bansa, si Joshua Ahian niya, nakita niya yan. Pero nawala na sa end time si Joshua. So yung mga followers ni Frank na maaral. Kasi pag di ka maaral, wala rin. Medyo nakikita yan. Ewan ko, Oscar na kasubukan nyo. Maabot niya yan, no? So itong 10-7, kukunti lang nakakita nito. Huwag tayo matakot na i-share to. Okay? Tayo lang siguro pwede mag-tubi dito sa ibang bansa eh. O meron ng technology. Bawat isa sa inyo pwede mag-share. Mga Pinoy, foreigner, mag-practice kayo English at Tagalog. Huwag nyo ikatakot to. Ikahiya to. Pakimute. Huwag nyo ikatakot kasi salita ng Diyos to. Kung nakita nyo yung ebidensya sa Bible, so maraming application ng half an hour silence. Doon mo lang sa chapter 10 verse 1. Pakita ito nga yung mighty angel, Sister Yed. Nasa bumababa mula sa langit. Revelation 10:1 yan. O pakita, Sister Yed, yung mighty angel ni Bergan. Diba? When he had opened the seventh seal, there was silence. Then sumigaw siya as when a lion roared. Parang brinig niya yung silence. O parang part ng silent years, yung part ng half an hour silence, yung pagbaba niya at time shall be no more. So maraming multiple application yan. Pero yung original muna yan, agree kay Bart Jackson, may literal sa langit. Pero yung literal may type yan eh. Yung type na lang nawala. O sa ibang end time, yung sinabing binanggit ko, may nag-focus sa Omega Age, Ministry ni Barbanam, o yan lang. Pero yung multiple application, yan ang sinashare ko ngayon. Between church age application and tribulation parallelism. Pag hinalo mo yan, ito yung unawa nila Ministry ni Barbanam, Days of the Voice. Pero hindi lang yan ang pwedeng Days of the Voice. Kahit nga Days of the Voice, pwede mo ibuong church agent eh. Pwede mong i-tribulation yung Days of the Voice. Hindi lalo na yung sound. And then, of course, may sound na symbolical sa church age. Yan yung una-una mong end time kay Barbanam na siya yung sound. Ano lang yan, parallel precursor lang yan. Pero yung ultimate, syempre, dulo na ang revelation. So nakita niyo yung mighty angel. O part ng half an hour silence din yan. Kumusta yung oras natin eh? Okay, tanong na lang kayo sa ibang oras, tanong na lang kayo bukas in English. Sana marami kayong mag-grade crush, mag-practice kayo mag-grade crush, no? Para bukas, foreigner naman. Okay, closing prayer.
Barmenan? Ako na. Bar Jerry. Ako na. Pagpapalay ko si Joseph. Dalaga, Joseph, kayo ang mag-workshop ha. Ulitin ko ang workshop natin. Yung lahat Papatanong. ng Mga hindi tapos nakatanong. ulitin natin. Tanong yung walang tanong. Gumawa ng tanong. Pwede pa rin ditong magtanong. Kung may gustong sumagot, go lang. Actually, Okay, dito sige tayo dapat yung mag-pray. workshop. Ano nasa pagtanong? Kayo sasagot. Maraming sasagot. Sige tayo mag-pray. Diyos na dakila at ama naming makapangyarihan, salamat po sa gabing ito mo at upang kami ay magkaroon ng tanungan ngayong Sabado, O Lord. Isang pagpapala, O Lord, na dapat namin ginagrab mga pagkakataon na tulad nito, Panginoon, na tila bahagi ng paghinga namin sa iyo. Nawa, O Lord, sa mga susunod na araw at maging mamaya sa workshop ay patuloy namin itong gawin. Patuloy namin, Panginoong, ipagawa sa aming kanya-kanyang pamilya, maging sa aming mga kapatiran, O Lord, sapagkat yan ang nais mo, Panginoon, na ikaw ay aming pag-usapan, na ang gawin namin sa tuwina ay ikaw ang maging tampok ng aming pag-uusap sa bawat panahon. At itong ginawa namin Sabado Tanungan, Panginoon, ay isang tungtungan lamang namin, Panginoon, upang ang mga bagay na ito, Panginoon, ay magawa namin na magpatuloy sa aming kanya-kanyang pamilya. At bukas, O Lord, sa aming English broadcast, nawa, Panginoon, magkaroon kami, Panginoon, ng kabigatan sa aming puso na kami bilang iyong mga anak at lingkod, O Lord, ay magkaroon ng bahagi sa pag-share nito, O Lord. Kami mag-imbita, maging tagapag-akay kami, Panginoon, ng mga kaluluwa, O Lord, na makarinig ng mga mensaheng tulad nito, O Lord. Salamat sa gabing ito. Ingatan mo ang bawat isa at sa aming workshop. Nawa, Panginoon, makibahagi ang lahat. Alisin mo po, Panginoon, yung lukewarm spirit, yung espiritu ng walang pakialam, sapagkat kung kami man, Panginoon, ilan man sa amin ang hindi nakapagtanong, kami ay bumawi sa pamamagitan nitong workshop, O Lord. Salamat sa gabing ito. We pray this, O Lord, in the name of your Son, Jesus Christ. Amen. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Lahat ay